Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang 2018 horror crime movie na pinamagatang 24 Hours. Nagsimula ang kwento sa isang tahimik na convenience store sa gasolinahan, kung saan nakaparada sa labas ang isang patrol car na may mga tilamsik ng dugo sa windshield. Sa malapit ay nakahandusay ang bangkay ng isang lalaki, habang biglang nagising ang isang babaeng nagngangalang Mary na tila nasa estado ng matinding pagkagulat. Ano nga ba ang eksaktong nangyari rito? Bumalik ang kwento sa sandaling nag-apply si Mary ng trabaho sa nasabing gasolinahan. Nakilala niya ang may-ari na si Ed, na nagpaliwanag na kailangan nila ng taong magbabantay sa night shift mula 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Dahil matatagpuan ang gasolinahan sa isang tahimik na kalsada sa pagitan ng maliliit na bayan, karaniwang kakaunti lamang ang mga customer sa gabi. Kadalasang mga mangangaso o magsasaka lamang ang humihinto roon pagsapit ng madaling araw. Habang sinusuri ang kanyang kontrata, napansin ni Ed na dating bilanggo si Mary at tinanong siya kung bakit siya nakulong. Tapat na inamin ni Mary na nasunog niya noon ang kanyang nobyong si James sa isang insidente at kasalukuyang nakakalong pa rin si James. Ipinaliwanag din niya na 2 linggo pa lamang siyang nakakalaya sa pamamagitan ng parol at ang kanyang parol officer na si Tom ang nagrekomenda sa kanya para sa trabaho dahil desperado si Mary na magsimula muli at nangakong hindi na siya gagawa ng anumang gulo. Sa huli, nagpa siya si Ed na kunin siya sa trabaho. Naniniwala siyang tiyak na may dahilan sa likod ng nangyari kay James. Labis ang tuwa ni Mary nang marinig ang balita at sinabihan siyang magsimula sa trabaho sa gabing iyon, eksaktong 9:30 ng gabi. Sinabi rin ni Ed na tuturuan siya ni Bobby, ang empleyado para sa morning shift, ng lahat ng kailangan niyang malaman, kabilang na ang paggamit ng cash register. Agad na ibinalita ni Mary ang magandang balita sa kanyang matalik na kaibigang si Debbie. Sinabi niyang nakuha na niya ang trabaho at plano niyang magsikap kahit na hindi ganoon kalaki ang sahod. Pagkatapos nito, inahatid ni Debbie si Mary pabalik sa kanyang apartment. Ngunit pagpasok ni Mary sa banyo, naging malinaw na dumaranas siya ng matinding delusyon. Bigla siyang nagkaroon ng halusinasyon kung saan nakita niya ang kanyang nobyong sunog na pinahihirapan ng isang babae mismo sa kanyang harapan. Hindi nagtagal pagkatapos nun, dumating si Tom para sa isang nakatakdang pagbisita upang tignan ang kalagayan ni Mary. Alam na niya na si Mary ay dumaranas ng matinding delusyon. At ipinaalala niya rito na dapat itong patuloy na mag-ulat sa kanya araw-araw. Nang hapon ding iyon, sina Mary at Debbie ay kumain sa labas upang ipagdiwang ang bagong trabaho. Ngunit habang kumakain sila, biglang nagkaroon si Mary ng isa pang nakakagambalang halusinasyon. At nakita si Debbie na nagbago at naging ibang babae na may malakas na pag-agos ng dugo mula sa kanyang ulo. Nag-aalala tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ng kanyang kaibigan. Hinikayat ni Debbie si Mary na iwanan ang kanyang traumatikong nakaraan at tumuon sa muling pagtatayo ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, hinatid ni Debbie si Mary sa gasolinahan para sa kanyang unang shift. Pagdating nila, ipinakita sa kanya ng morning shift worker na nagngangalang Bobby kung paano gamitin ang cash register at ipinaliwanag ang mga pangunahing gawain sa tindahan. Pagkatapos nun, umalis si Bobby upang kunin ang mga susi ng tindahan, habang si Debbie ay bumili ng ilang bote ng alak bago umuwi. Plano niyang sunduin muli si Mary ng 6:00 ng umaga. Ngunit nang sandaling sumakay si Debbie sa kanyang sasakyan at nagsimulang manigarilyo, biglang may umatake sa kanya at kinalagkat siya palabas ng sasakyan. Samantala, bumalik si Bobby at iniabot kay Mary ang mga susi ng tindahan, kasama ang numero ng telepono na maaari niyang tawagan anumang oras kung may mangyaring hindi maganda. Hindi nagtagal pagkatapos noon, umalis na siya. At opisyal nang sinimulan ni Mary ang kanyang unang night shift ng mag-isa. Dahil gusto niyang maging pamilyar sa lugar, nagsimulang maglakad-lakad si Mary sa paligid ng tindahan. Tiningnan niya ang storage room, pumunta sa locker area, at kalaunan ay lumabas para manigarilyo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang misteryosong lalaking nakasuot ng raincoat ang nagmamasid sa kanya mula sa likuran bago tahimik na pumasok sa tindahan. Hindi nagtagal, biglang tumunog ang telepono ng tindahan. Nang sagutin ito ni Mary,
Isang babae sa kabilang linya ang nagtanong kung anong oras nagsasara ang gasolinahan. Ipinaliwanag ni Mary na bukas ang lugar ng 24 oras. Ang problema, paulit-ulit na tumatawag ang babae at iyon din ang tanong niya. Pagkatapos, sa huling tawag, tinanong niya si Mary kung nasisiyahan ba itong tumingin sa mga patay na tao. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mary na hindi na matatapos ang gabing iyon. Dahil sa matinding pagkagulat at takot, uminom si Mary ng gamot upang mabawasan ang kanyang mga delusyon bago sinubukang tawagan si Debbie gamit ang telepono ng tindahan dahil wala pa siyang sariling cellphone matapos siyang makalaya sa bilangguan. Ngunit naka-off na ang telepono ni Debbie. Sa pagtatangkang pakalmahin ang sarili, pumunta si Mary sa banyo at naghilamos. Hindi nagtagal, dumating ang isang driver ng truck na nagngangalang Luis upang magpakarga ng gasolina. Matapos magbayad, nagbiro siya ng bahagya at nakipag-flirt kay Mary bago umalis. Ngunit, aksidente niyang naiwan ang kanyang credit card. Mabilis na sinubukan ni Mary na tawagin siya pabalik upang isauli ito. Ngunit, biglang nagpanik si Mary matapos makita sa isang hallucination ang sunog na anyo ng kanyang nobyong si James. Sa gitna ng kanyang breakdown, aksidente niyang nasuntok si Bobby na bumalik upang tignan ang kanyang kalagayan. Dahil nakaramdam ng pagsisisi, humingi ng paumanhin si Mary at tumulong sa paggamot sa sugat sa labi ni Bobby. Habang nakaupo sila at mag-uusap, sa wakas ay ibinunyag ni Mary ang tunay na dahilan. Lumabas na si James pala ay isang kilalang serial killer na pumatay ng 35 kababaihan at ang bawat pagpatay ay nagaganap tuwing maulan ng gabi, tulad ng gabing iyon. Ipinaliwanag ni Mary na isang araw, pagka-uwi niya galing sa trabaho, nakalanghap siya ng masangsang na amoy mula sa basement ng kanilang bahay. Baha ang buong sahig at doon niya natuklasan ang nakapangingilabot na katotohanan. Sa buong panahong iyon, itinago pala ni James ang mga bangkay ng kanyang mga biktimang babae sa ilalim ng bahay. Noong panahong iyon, pakiramdam ni Mary ay wala siyang takas dahil nagbanta si James na papatayin siya at ang kanyang buong pamilya kung magsusumbong siya sa pulisya. Pinilit pa siya nitong panuorin ng isa sa mga pagpatay nito kung saan nalunod ang isang babae sa harap mismo niya, katulad ng nakakabagabag na hallucination na nakita niya kanina. Kalaunan, lihim na nagpa siya si Mary na sunugin ang bahay sa pag-asang mapipigilan niya si James ng tuluyan. Naabutan ng apoy si James at dumating ang mga pulis upang arestuhin silang dalawa. Inaresto si James dahil sa mga pagpatay, habang inaresto naman si Mary dahil sa hindi pag-uulat ng mga krimen nito. Mula noong gabing iyon na nag-iwan ng matinding trauma, nakaranas si Mary ng malalang mga delusyon. Hindi na niya matukoy ang pagkakaiba ng realidad sa mga guni-guni. At patuloy siyang nakakakita ng mga imahe ng mga biktima ni James saan man siya magpunta. Matapos marinig ang kwento ni Mary, taos-pusong naawa si Bobby sa kanya at nagpa siyang umuwi na matapos makitang kumalma na ang babae. Ngunit sa kasamaang palad, habang papaalis, biglang nasira ang sasakyan ni Bobby sa gitna ng kalsada. Paglabas niya upang tignan ang makina, biglang lumitaw ang misteryosong lalaking naka-raincoat at hinampas siya sa ulo gamit ang martilyo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Samantala, sa gasolinahan, pumasok si Mary sa banyo at nagsimulang makaramdam na tila pinapanood siya muli ni James. Ngunit tulad ng dati, tila isa lamang itong guni-guni. Gayunpaman, lalong naging nakakabahala ang sitwasyon nang makakita siya ng mga hibla ng buhok sa loob ng inidoro. At makalipas ang ilang sandali, bigla niyang naisip na may ilang kababaihang umaatake sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Sa matinding takot, nagmamadaling bumalik si Mary sa tindahan kung saan kararating lang ni Tom upang kumustahin muli ang kanyang kalagayan. Maya-maya pa, pumasok si Tom sa banyo at biglang lumitaw ang lalaking naka-raincoat sa mismong harapan ni Mary. Sa pagkakataong ito, malinaw na si James ito na ang mukha ay bakas pa rin ang matinding pagkapinsala mula sa sunog. Sinimulan niyang pahirapan ang isipan ni Mary na pinapaniwalang wala siyang pinagkaiba rito dahil hinayaan niyang mamatay ang mga inosenteng tao nang hindi ito pinipigilan.
Sa kanyang baluktot na pananaw, lihim na nasiyahan si Mary sa panunood ng mga pagpatay. Bagaman alam ni Mary na gumamit ng pananakot si James upang kontrolin siya, nahihirapan pa rin siyang paghiwalayin ang realidad at ilusyon. Sa pagtangging maniwala sa kanyang nakikita, ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Ngunit nang imulat niya itong muli, ang figurang nakatayo sa kanyang harapan ay nagbago na at naging isang matandang babae. Napagtanto ni Mary na ito ang parehong misteryosong babae na paulit-ulit na tumatawag sa gasolinahan kanina. Kasabay nito, bumalik si Tom mula sa banyo, dahilan upang mabilis na umalis ang babae sa tindahan. Nang masiguro ni Tom na maayos na ang kalagayan ni Mary, umalis din siya, habang tahimik na napaiyak si Mary dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi nagtagal, sinuri ni Mary ang mga security camera at bigla niyang nakita ang sasakyan ni Debbie na nakaparada malapit sa mga gas pump. Ngunit ang tunay na ikinagulat niya ay ang madugong mensaheng nakasulat sa windshield na nag-aakusa kay Mary na siya mismo ay nasisiyahan sa kamatayan. Sa gitna ng matinding pag-aalala, mabilis niyang bumalik sa loob ng tindahan. Pagkatapos, lalong naging kakaiba ang mga pangyayari. Biglang nag-reset ng kusa ang telebisyon at misteryosong nawala ang kotse ni Debbie. Matapos makarinig ng nakababahalang ingay mula sa likurang bahagi ng gusali, lakas loob na binuksan ni Mary ang pinto ng locker room. Sa loob, natagpuan niya sina Debbie at Bobby na malubhang nasugatan at nakatali bilang mga bihag. Sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw ang misteryosong matandang babae. Ipinakita niya kay Mary ang larawan ng kanyang anak bago niya hiniwa ng kutsilyo ang braso nito. Inihayag ng babae na ang kanyang 18 years old na anak ay isa sa mga biktima ni James at sinisisi niya si Mary dahil hindi nito napigilan si James noong may pagkakataon pa. Nagkaroon ng marahas na pag-aagawan sa pagitan nila hanggang sa biglang dumating si Tom at binaril sa ulo ang babae. Pagkatapos nito, ibinalita ni Tom ang isang nakagugulat na balita mula sa bilangguan. Dahil sa malawakang pagkawala ng kuryente na dulot ng bagyo, ilang bilanggo ang nakatakas, kabilang na mismo si James. Nang marinig ito ni Mary, agad niyang iginiit na nasa loob na ng gas station si James. At halos agad-agad, lumitaw si James at inatake sina Tom at Mary. Nang magkamalay si Mary, napagtanto niyang nakatali na siya kasama sina Bobby, Debbie at Tom. Sa harap ni Mary, unang pinatay ni James si Tom. Ang susunod na target ni James ay si Debbie. Pinilit niya si Mary na aminin ang pagmamahal nito sa kanya kung nais nitong mabuhay si Debbie. Ngunit sa huli, pinatay pa rin ni James si Debbie nang walang anumang awa. Habang akmang magsisindi na siya ng apoy, biglang tumunog ang doorbell sa harap, nahudyat ng pagdating ng isa pang customer. Ito pala ay si Luis na bumalik sa gas station. Agad tinakpan ni James ang bibig ni Mary bago mabilis na lumabas ng silid upang harapin ang dumating. Pag-alis ni James, desperadong inalog ni Mary ang kanyang upuan hanggang sa tuluyang makawala sa pagkakatali. Mabilis niyang pinakawalan si Bobby at inutusan siya nitong kunin ang baril ni Ed na nakatago sa isa sa mga locker. Kasabay nito, naglalakad sa loob ng tindahan si Luis habang hinahanap si Mary upang kunin ang credit card na aksidente niyang naiwan kanina. Ngunit habang iniikot niya ang tahimik na gas station, nakaramdam siya ng hinala matapos makakita ng mga namumuong dugo at tilamsik ng dugo sa paligid. Sa pag-aakalang may naganap na nakawan, mabilis na tumawag si Luis sa emergency services at humiling na agad na pumunta ang mga pulis. Pagkatapos nito, nagtungo si Luis sa likurang bahagi ng tindahan. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa locker room, isang trahedya ang nangyari. Nang bigla siyang barilin ni Mary, sa maling akalang siya si James. Agad na nasindak si Mary nang mapagtantong napatay niya ang isang inosenteng tao. Sinubukan siyang pakalmahin ni Bobby habang inihahanda ang sarili na harapin si James. Ngunit biglang nagdilim ang buong silid matapos mawalan ng kuryente. Kasabay nito, dumating na rin sa wakas ang mga pulis sa gasolinahan. Subalit bago pa man sila makapag-react ng maayos, biglang sinalakay si Bobby mula sa kung saan.
Sa matinding takot at desperasyon, patakbong lumapit si Mary sa pulis at ipinaliwanag na nasa loob ng tindahan ng serial killer na si James. Nang marinig ng pulis ang pangalan ni James, agad niyang sinubukang iligtas si Mary at pasakayin sa patrol car. Ngunit biglang lumitaw si James na may dalang shotgun at walang pag-aatubiling binaril ang pulis. Agad na tumakbo si Mary papasok sa kalapit na kagubatan hanggang sa makarating siya sa isang junkyard kung saan kumuha siya ng pala upang gamiting sandata. Sa gitna ng kanilang paglalaban, nagawa niyang tamaan si James bago siya tumakas pabalik sa gasolinahan. Pagkapasok, nagtago si Mary sa likurang silid at napansin ang isang dekorasyong ulo ng usa na nakasabit sa dingding. Napagtantong maaaring ito na ang tanging pagkakataon niya upang mabuhay. Inihanda niya ang sarili na patayin si James ng tuluyan. Samantala si James, na himalang nakaligtas sa lahat ng nangyari, ay patuloy na naghahanap kay Mary sa loob ng tindahan. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, naniniwala pa rin siyang sila ay para sa isa't isa at maaari silang umuwi na parang walang nangyari. Sa huli, bigla ang sumalakay si Mary at itinarak ng malakas ang mga suway ng usa sa tiyan ni James. Dahil sa matinding sugat, desperadong sinubukan ni James na hugutin ang mga sungay mula sa kanyang katawan. Bago siya tuluyang mamatay, sinabi niya kay Mary na tunay niya itong mahal. Ngunit kinabukasan ng umaga, nagising si Mary at napagtantong wala na ang bangkay ni James. Isang senyales na maaaring buhay pa pala ito. Sa pagtatapos ng pelikula, nagsimula na ng bagong trabaho si Mary sa isang beauty salon at tila unti-unti nang inaayos ang kanyang buhay. Gayunpaman, habang nakatingin sa salamin, sandali niyang nakita si James na nakatayo sa likuran ng kanyang refleksyon. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.